Ilang tulog na lamang po at Disyembre na. At bago matapos ang buwan ng Nobyembre, alamin natin ang magiging lagay ng panahon sa mga natitira nitong araw. Ihatid sa atin yan ni Pag-asa Weather Specialist Liza Esculiar. Magandang hapon at para sa lagay ng ating panahon, amihan pa rin po ang nakakaapekto sa Hilagang Luzon at Intertropical Convergence Zone naman sa Mindanao. Kaya asahan po ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na ulan at pagkidlat, pagkulog dahil sa ITCC dito po sa Caraga, Davao Region, Soc-Sargen, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Amihan naman ang dahilan kung bakit maulap ang kalangitan na may mga mahinang pagulan sa Cagayan Valley at Cordillera Administrative Region. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, asahan naman natin ang maliwalas na kalangitan maliban na lamang po sa mga panandali ang ulan o mga localized thunderstorms, minsan sa hapon o sa gabi or meron din po sa madaling araw. Dahil po sa amihan ay meron tayong nakataas na gale warning dito po sa mga karagatang nakapalibot sa Batanes, sa northern coast ng Cagayan, kasama na po dyan ang Babuyan Islands, at sa northern coast po ng Ilocos Norte. Bawal pong pumalaot yung ating mga kababayang mga isda na gumagamit lamang po ng maliliit na sasakyang pandagat dahil sa maalon hanggang sa napakaalong karagatan. Ngayong Nobyembre po ay wala na po tayong inaasahan o walang senyales na magkakaroon po ng panibagong bagyo bago matapos po ang Nobyembre. Ngunit pagdating po ng Disyembre ay asahan naman po ang isa o dalawang bagyo na pwedeng pumasok po ng Philippine Area of Responsibility. At ito naman po ang status ng ating mga dagat. Mula po dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, ito si Liza Esculiar, nag-uulat. Maraming salamat Pag-asa Weather Specialist Liza Esculiar.